So ayan, mga kabayan ko, gusto pa kayo? Dito naman pa ako, mga kabayan ko dyan. Guys, gusto pa kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa, mga kabayan ko ng mga OFW. Welcome po kayo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At malayo sa karamdaman, mga kabayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Please subscribe, like, share, and comment sa aking YouTube channel. Okay? Mga kabayan ko. Ito yung topic natin patungkol para kay Chris ng mga kabayan. Kasi meron dito na na para bang ina-underestimate itong si Chris na dito sa nabasa kong comment ng isang pangalan niya ay si Rose Miranda ng Dagupan City. Rose Miranda ng Dagupan City, mga kabayan ko. Ang sabi rito, good AM, Sir Randy. Alam ko pong isa ka sa sumusuporta kay Chris. Alam mo kung bakit hindi sila nagkatuluyan ni Sir Paul at ni Krishna dahil si Krishna ay hindi disenteng dalaga at hindi siya nababagay kay Sir Paul na disente at professional. Oh. Ito masabi ko lang dito kay Rose Miranda. Bakit? Porque ba naman hindi nakapagtapos si Krista ng kanyang pag-aaral? Hindi na disente? Hindi ba pwedeng kahit di siya nakapagtapos sa pag-aaral o hanggang lang siya, ano ba yun? Mga kabayan ko? O grade 10 lang siya. Kung tama ba ako pakicorrect lang mga kabayan. Kahit grade 10 lang siya, pwede naman maging disente at pwede maging professional ang isang tao na katulad nito. Di ba? Marami nga tayo nababalitaan dyan Marami tayo nababalitaan dyan na mga disente at professional pero mga bastos naman. Walang respeto sa kapwa. May mga ganun tao Comment ka kayo mga kabayan ko Ang tama yung sinasabi ko. Alam nyo, sa trabaho ko, marami akong nakakasalamuhang tao. May kanya-kanya silang mga ugali. Mga professional, may mga natapos na pinag-aralan. Pero, mata pobre. At, bastos. At walang respeto sa kapwa. Aanin ko ang isang professional nakapagtapos ng isang sikat na eskwelahan, graduate ng isang sikat na eskwelahan. Kung wala namang respeto sa kapwa at mata pobre, aanin ko ang isang taong ganun. Di bali na. Di bali na. Hindi ko siya kailangan. Diba ganun yan, mga kabayan ko? Kung walang respeto sa kapwa, walang galang. Di bali ka na lang makipag-usap ka sa isang walang natapos o kahit man lang hindi nakatungto ng eskwelahan o kahit mang grade 1 hindi nakapagtapos, kahit kinder. Pero marunong gumalang. Marunong rumispeto sa kapwa. Di ba ganun yan? Ngayon, kapapanood mo naman to Rose Miranda. Sana, isipin mo muna bago ka mag-comment. Oo, si Chris na. Sabihin natin, di siya nakapagtapos. Grade 10 lang siya. Dapat mag-aaral siya ngayon. Kaso nga lang, itinoon niya na muna yung sarili niya sa kanyang sa kanyang proyekto o na pangarap na matupad niya
at pinupokus niya yung sarili niya sa pagbablog para yung kanyang pangarap na yung farmhouse ay matapos niya. Di ba? Ganun yun? O may paggawa niya at matapos. At makabili siya ng mga hayop na kahit paano may pagkukunan siya ng pagkakitaan pagdating ng araw. Di ba? Napakaganda ng kanyang pangarap. At huwag natin husgahan ang isang katulad ni Krishna. Tanda natin, bata pa siya. Di ba? Pwede siya mag-aral. Pwede siya makapagtapos ng pag-aaral niya. Huwag natin siya pangunahan. Huwag natin siya husgahan. Ayon sa kanyang kagustuhan. Huwag natin siya pangunahan. Marami nga dyan nag-graduate eh. Nababalitaan naman, ewan ko, nanonood kayo sa mga mainstream media, sa mga ito na nag-graduate. May mga nag-graduate eh, 60 years old. Mga anak niya, college na rin, tapos na rin mga anak niya, pero siya, kagagraduate lang ng magulang. May mga ganong tao, di ba? Basta may pangarap ka sa buhay mo, kahit may edad ka na, pwede ka mag-aral. Kung ikay may pangarap sa buhay na makapagtapos at makakuha ka ng diploma sa kolehiyo. Di ba ganun yun? At isa pa, maraming mga nakapagtapos ng pag-aaral, graduate, pero wala mga trabaho. Di ba ganun yun? Wala mga trabaho. Nakatungangan lang sa bahay. Di ba? May mga ganun tao eh. Kasi wala silang pangarap. Ang pangarap nila, nakapagtapos nga sila, pero wala naman silang pangarap sa buhay para sa sarili nila. Hindi ko na kailangan. Para sa akin, bilang tao, o mamamayan. Di ba ganun yun? Kung walang pangarap sa buhay. Katulad ni Krishna, hindi nga siya nakapagtapos. Di ba? Di tulad ni Krishna, di siya nga siya nakapagtapos. Pero may pangarap sa buhay. How much more kung nakapag-aral ito at nakapagtapos ng kanyang pag-aaral? Di matutupad lalo yung kanyang ibang mga pinapangarap. Ito nga lang na pagpapagawa ng bahay niya eh. Kanyang farmhouse eh. Isa na sa pangarap niya na tunti na natutupad. Yung mamili lang siya ng mga hayop para doon sa kanyang farmhouse. Isa sa mga pangarap niya na natutupad. Di ba? Kasi may pangarap siya. Kaya wag nating i-compare si Krishna kay Sir Paul. At walang tayo pakialam kung anong nararamdaman ni Sir Paul kay Krishna. Di ba ganun yan? At ganun din yung wala tayong pakialam kung anong nararamdaman ni Krishna kay Sir Paul. Dati, nung sila pa. Di ba? Wala tayong karapatan doon. Wala tayong pakialam. Sila ang dalawa lang nakakaalam. Tapos sasabihin natin, tama lang na hindi naging sila. Hindi sila nagkatuluyan. Kasi hindi nababagay si Krishna kay Sir Paul dahil hindi siya disenteng dalaga. Ganun ba yun? Tapos Sir Paul hindi nababagay kay Krishna kasi siya professional at disente. Ganun ba yun? Huwag natin husgahan ng mga tao. Huwag natin silang husgahan. Malayo pang mararating ni Krishna. Bata pa siya. 21 years old pa lang siya. Ngayon, mag-22 na siya. Mag-birthday man siya. Sa buwan ng August. Mag-birthday siya. Malay natin, susunod taon, gusto niya mag-aral. Pagpatuloy niya kanyang pag-aral. Total, natupad na yung kanyang pinapagawang farmhouse. Meron na siyang uuwian. Na kahit paano. Di ba ganun yan? At siyempre, pagkatapos nun, tuloy-tuloy yung kanyang pagbablog. Siyempre, makakaipon na siya na pwede niyang pang bayad sa tuition kung mag-aaral siya ng private. Kung sa public naman, na state university, mag-aral, libre ang tuition doon. Baon lang po problemahin mo doon. Mga project. Ganun yun. May mga ganun eh. Mga state university, libre na ang college. Depende lang sa kurso na kukunin mo. May mga ganun eh.
Lalo-lalo yung pinapasa ngayon na, ng Senado, kung ipapasa yung batas na pinapasa ni Senator Bamakino na ilibre na yung mga state university na ilang mga kurso. Kasi may mga ilang kurso libre sa mga state university na ang pag-aaral. Mga scholar nga ang tawag sa kanila. Di ba? So, libre yun. Pag mga scholar, libre nga yun eh. Pati allowances nila, libre. Pati nga doktor, meron eh, libre. Scholar, doktor. Kung gusto mong maging doktor, o maging doktora, libre. May batas dyan. Baka hindi alam ng iilan ng mga kababayan natin, lalo ng mga kabataan ngayon, na may batas na gano'n, na libre na ang pag-aaral ng medisina. Kayong doktor, libre na. Basta scholar ka, mataas yung grades mo, mga gano'n. Magagawa yan. Makakamit din yan ni Krishna. Kaya wag lang natin siyang husgahan kung ano gusto niya ngayon sa kasalukuyan na pamumuhay. Kasi Krishna, simpleng dalaga. Simpleng dalaga, napakasimple ng kanyang pangarap. Matulungan niya lang ang kanyang pamilya, kanyang sarili, mga kapatid. Makatulong lang siya. Simpleng pangarap lang. Pero dahil sa simpleng pangarap na yon, mas higit pa ang biyayang dumarating sa kanya. Bakit? Nakita nyo, nakapagpagawa ng bahay sa edad na 21 years old. Di ba? Sa tulong ni Pugumbiyero na ipakilala sa atin dito sa social media. At nang umalit naman siya sa PB House at nagsarili na siya pagbablog, sa tulong natin mga viewers, unti-unti niya natutupad yung kanyang pangarap na noong pa niya pinangarap. Di ba ganun yan mga kabayan nun? Mga kabayan natin? Kaya huwag natin husgahan isang tao. Oo, hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil grade 10 lang siya, pero may pangarap siya. At ito nga, unti-unting natutupad. Di ba? Kaya huwag natin sabihin na hindi bagay si Chris na kay Sir Paul kasi marami naman disente dyan na pwedeng asawahin ni Sir Paul. Maraming mga professional. Mas magaganda pa kay Chris na pwedeng asawahin ni Sir Paul. Di Pugumbiyero. Ganun yun, di ba? Kaya ano pakialam natin kung si Chris na ang nagustuhan ni Sir Paul? Siya ang napupusuan. Wala tayong pakialam doon. Di ba? At ganda si Krishna. Hindi nababagay si Krishna kay Sir Paul kasi hindi siya tapos ang kanyang pag-aaral, hanggang grade 10 lang siya. Hindi siya nababagay kay Sir Paul kasi professional Sir Paul at disente. Kaya ano pakialam natin kay Krishna kung si Sir Paul ang kanya nagustuhan? Sabi ng salita mga kabayan ko, wala tayong pakialam sa kanila. Ang may tutulong lang natin sa kanila ay panoorin yung mga upload video nila para kahit paano, sa maliit na pamamaraan, ay makatulong man lang tayo. Lalo-lalo na kung hindi tayo mag-i-skip ng tayo. At i-subscribe natin sila. Di ba? Yun, malaking bagay na tulong natin. At iyan, si Krishna ay nagpapasalamat sa atin. Sabi nga niya, kung di dahil sa atin, ng mga viewers niya, taga-suporta niya, hindi niya matutupad yung kanyang pangarap. Di ba? Hindi niya matutupad. Unti-unti ang kanyang pangarap. So, ganoon. Ganoon si Krishna. Nakatungtong pa rin yung kanyang mga paa sa lupa. At nananatili yun. Hindi siya mapagmataas. Hindi siya nagmamalaki. Hindi siya nagmamalaki. Kaya, gano'n na lang yung inggit ng ilang mga batters sa kanya. Okay? Ilan pa, mga kabayan ko. Sana gusto niya aking comment, reaction sa video patungkol kay Krishna. Okay? Kung mapanood mo to
Rose Miranda. Sana matauhan ka. Okay? Yan lang po mga kabayan ko. Paalala ko lang ulit, baka may nanonood dyan na bagong viewers ko na hindi pa nakapag-subscribe, lalo na kung mga taga-suporta ni Krishna, viewers ni Pugbiero, na hindi pa nakapag-subscribe sa akin, mga viewers ni Kalinga Prab, na hindi pa nakapag-subscribe sa akin. Subscribe na po kayo. Like, share, and comment at least. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat po lagi. Pagpalay po tayo ng information.